Kadalasan sa mga boksingero, mga kaibigan, ay nalilimitahan nila ang kanilang pag-angat ng dibisyon sa boxing dahil mayroong mga boksingerong umaangat ngunit hindi nadadala ang bilis ng kanilang footwork, lakas ng suntok at hand speed, partikular na sa kanilang nakasanayang timbang, lalong-lalo na ang tigas ng kanilang panga at nguya-nguyaan. Dahil sa patuloy na pag-angat lang naman nila na iyon ay ang mas mabibigat pa na suntok sa panibagong dibisyon na iyon ang kanilang mas daranasin sa kanilang makakaharap. Napakarami ng nanghas, mga kaibigan, ngunit mapait na pagkabigo lamang ang kanilang natamasa nang ito ay kanilang sinubukan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naika nga ng matatanda ay once in a million century to na lamang nagkakaroon ng isang mandirigmang magbabago, gugulantang at uukit ng panibagong kasaysayan na malabo pa daw sa sabaw ng Lakimi at sabaw ng Kanal Mabura na maging world champion sa 8 magkakaibang timbang o dibisyon. From flyweight hanggang junior middleweight na talaga namang masasabi mong malamalig nung may pagkaengkantong mangbabarang ang tindi ng makakagawa nito na walang iba kundi ang ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ngunit bago maabot ni Manny ang pagiging 8th Division World Champion ay dumaan muna ito sa pinakamaliit na butas ng karayo na ang tali ay panglongganisa. Lalong-lalo na nang makaharap nito ang pinakamalakas na katunggaling hinarap niya sa kasaysayan ng kanyang karir na walang iba kundi si Miguel Cotto na tirador ng ginataang kuto. Sa laban na ito, mga kaibigan, ay napakaraming kumwestiyon at natakot sa maaaring sapiti ng tiniguriang The Destroyer na si Manny dahil hindi daw biro at tila pagpapatiwakal daw ang ginagawa nito at masyadong mataas daw ang lipad ng mga pangarap nito kung susumahin. Dahil sa mga di lang naman po nakakaalam, mga kaibigan, si Miguel Cotto lang naman po noong mga panahon na iyon ay isang lehitimong welterweight lang naman ng mahabang panahon na ang ibig sabihin ay balwarte niya talaga ang dibisyon na ito at siya ang pinakahari at ang pinakamalakas sa kanyang dibisyon noong mga panahong iyon. Sinabi pa nga ng mga boxing analyst na kalokohan na daw ang ginagawang pagpapataas ng timbang ni Manny dahil ang tanong nila, kaya bang dalahin ni Manny ang kanyang lakas, bilis ng footwork, hand speed at kung kayang tanggapin ang suntok ng isang lehitimong welterweight fighter at ano ang mangyayari sa kanya kapag tinamaan siya ng solid ng suntok nito. Sinabi nga din ng mga galing-galing ng mga boxing analyst na sasayangin lang daw ni Manny ang kanyang papausbong na legasiya at manatili na nga lang daw muna ito sa super lightweight ng kahit 3 o hanggang 5 laban pa dahil pagpapatiwakal at kahibangan daw ang kanyang gagawin. Sinang-ayunan naman ito ng ilang mga sikat na personalidad at sinabing nababaliw na nga daw talaga ang ating nag-iisang pambansang kamao dahil sa totoo lang, mga kaibigan, napakarami ng sumubok na gawin ang bagay na ito ngunit puros kabiguan ang kanilang sinapi. This is a very entertaining fight. He thought it was going to be easy, and Broner learned the hard way. And a left hook drops Broner for the second time in the fight. Yes! Yes! Sinimangutan naman ito ni Coach Freddy ang mga pahayag ng mga mapangmaliit na mga dayuhan, mga kaibigan, at sinabing kung panonoorin nyo nga ang naging laban ni Manny kontra sa dahitman ng mga Briton na si Ricky Hatton sa super lightweight ay walang kaduda-duda na sobra-sobra pa ang bilis at lakas nito sa dibisyon na iyon.
At sa mga nang mamalit naman daw kay Manny ay wag na wag daw silang magsasalita ng tapos at wag masyadong pairali ang pagiging rasismo ng mga ito dahil hindi pa nga daw nangyayari ang laban ay kung ano-anong patotsyada na agad ang ibinibida ng mga walang iyang ito at kung gusto daw nila ay sila na nga lang daw makipaglaban, patayan at buntalan sa ibabaw ng lona. Total ang gagaling daw nila eh. At iumpog na nga lang daw nila ang kanilang ulo sa semento at ekop ng kalabaw kung wala silang magawa. Sa interview naman ni Miguel Cotto sa kanilang laban, sinabi nito na hindi daw makukuha ni Manny ay kapitong bola ng Dragon Ball sa kanya. Nagkamali daw siya ng hinamon at binangga. Ipapatikim daw nito ang bigat at lakas ng isang lehitimong welterweight na may bigat ng suntok na sing lakas ng suntok ng isang middleweight. Sinagot naman ito ni Manny at sinabing, "Tignan natin." Dagdag pa nito ay ito daw ang pinaka-importanting laban niya sa buhay niya at sisiguraduhin daw niyang magiging maaksyon at umaatikabo ang kanilang laban. Ika-14 ng Nobyembre taong 2009 naikasaang tiniguriang The Fight for the History sa pagitan ng ating pambansang kamao kontra sa Puerto Rican legend na si Miguel Cotto. Dahil sa laban lang naman na ito, kapag nanalo si Manny ay mabubura niya ang record ni Oscar De La Hoya na pagiging 6th Division World Champion at magkakaroon ng pagkakataong maging kauna-unahang maging 7th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing sa buong mundo. Grabe! Walang masakyan noon sa Pilipinas sa mga pauwi at napakalinis ng kalsada. Mahiya mo may lockdown dahil sa Corn Beef 19 eh. Dahil lahat nga po ng mga jeepney at tricycle driver ay talaga namang nakabang at manonood sa laban ng ating nag-iisang pambansang kamao. Ginanap ang kanilang laban sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada, USA. May kartadang 49 na panalo, 37 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 talo at 2 draw ang ating pambansang kamao noon mga kaibigan. Samantalang ang Puerto Rican fighter naman ay may 34 na panalo, 27 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. Paglalabanan nila ang titulong WBO welterweight title na hawak ni Miguel Cotto. Sa kanilang weigh-in naman mga kaibigan, batang-bata pa ang ating mga bida. Lalong-lalo na si Boss Idol Bob Arum lang sa kalam. Halatang bagong Blackenig shampoo hanggang kilay eh oh. Ang tindi ng datingan, blooming na blooming. Ang popula ng pisngi eh, mahiya mo nag-blush yun eh oh. Halatang halata ding nag-eskinol, maxipil, rejuvenating at koji kayo. Anyway sa unang round, nagpakilala kaagad ang champion. Puro job ang ginagawa nito upang hindi makalapit si Manny. Samantalang ang ating pambansang kamao naman ay tila kinakapakapapa at pinapakiramdaman ang kapangyarihan at lakas ng isang lehitimong welterweight champion. Round 2, naging agresibo na si Manny. Tila nasukat na nito na kaya niyang tanggapin ang mga atake ng isang lehitimong welterweight kaya nakikipagsabayan at toe-to-toe na ito. Sa round din na ito mga kaibigan, magsisimulang lumobo na ang tenga ni Manny matapos tamaan ng solid na left hook ni Cotto.
Round 3. Dito nagugulatin ni Manny at papakunutin ang noo ng mga taong nang maliit sa kanya matapos niyang pabagsakin si Cotto, dahilan upang ito ay tawagan ng knockdown. Samantala, imbis na panghinaan ng loob matapos bumagsak, ay mas lalong nag-init ang Puerto Rican fighter at mas lalo itong ginanahan. Too many punches for the good punches he's getting out. He needs a better trainer. He needs to switch trainers. I like it. He's strong and he's got a heart. He's got a heart. Come on. Round 4. Umaarangkada na si Cotto at siya naman ang mas nagiging agresibo. Samantalang si Manny naman ay nag-aantay ng pagkakataon at nagbabato ng matitinding counter. Samantala, bago matapos ang huling minuto ng laban, isang kahindik-hindik na knockdown na naman ang sinapit ni Miguel Cotto. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ay nayanig talaga ang welterweight. Oh, he's good. He's good. Come on, bullshit. Come on, Hucko Salami's ready for you. You gotta land the punch, baby. See, we got a classic boxer against a guy that can throw from any angle. All they gotta do is hit that one good punch, and he's got it. Oh, it's a nice left. Come on, Hucko Salam. Round 5, si Cotto pa rin ang attacker sa laban at si Manny naman ay tamang counter lamang at hinihintay magkamaling muli ng galaw ang champion. Subalit, di gaya ng mga naunang round, ito ay mas naging maingat at hindi na nakikipagsabayan sa tuwing si Manny ay ka-counter. Good boxing. He's boxing now. That's good. Are you friggin' Cecil B. DeMille or what? Come on! Get him! You're tougher than he is. You're meaner. You're bigger. You're badder. Otra guys,
Anyway, sa round din na ito mga kaibigan, mahahalatang bumabagal na si Cotto at tila tipid na rin ang suntok nito dahil sa pag-iingat na mapabagsak na naman siya ni Manny. Ngunit nakakatama naman ito ng ilang solid na patama na lalong nakapagpalobo ng tainga ni Manny. Round 7, hirap na si Cotto sa prime na Manny. Grabe, malamalig nung nakarobos napakabilis. Subalit, kahanga-hangang nasasabayan pa rin ito ni Miguel Cotto. Pagpapatunay na hindi talaga ito basta-bastang kampyon. Napakatibay. Round 8, ibang klase talaga ang prime na Manny mga kaibigan. Parang di napapagod. Ganun pa rin ang lakas at bilis simula nung round 1. Ibang-iba kumpara sa mga boksingero natin ngayon. Halatang sagad sa training Samantala, tila nabaliktad na din ang pace ng laban. Si Manny na ang sumusugod ng sumusugod. At si Cotto naman ang atras ng atras at nag-aabang para makakaunter. Round 9, nilalagyan na ng off-lotion si Cotto at sinaswab test. Dito na rin magsisimulang lumobo ang mga bukol sa mukha ng champion dahil mas raratratin na siya ni Manny ng mga kombinasyon. Come on! He's got a good left hand. Round 10, duguan ng mukha ni Cotto. Grabe, ang didin kasi nasuntok ng prime na Manny Malamaso. Ngunit si Cotto, walang bakas ng takot. Talagang grabe din ang puso sa laban.
it. Good discipline by the Canadian. Very nice discipline. He's got some good moves. This is Porcelain. Good moves. But the biggest thing he's got heart. Ito napapatunayan ni Manny na ang lahat ng pangmamaliit na sinabi sa kanya ng mga ibang lahing tampalasan ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na kanilang binitawan. Alright, here we go. You're gonna have this on the internet thing, tomorrow. Tomorrow, okay. You're sparring a nice right hand by the Canadian. Come on, you can beat this guy. You're stronger. One good punch, come on. I'd appreciate if you could help. Come on! Kung ating pagmamasdang maigi, ang kababayan nating ito mga kaibigan ay parang miyembro lang ito ng mga mababait na kanibal sa isang isla na animoy kumakain ng mga lamang loob, balon-balunan, baga, ulane at mga buhay na elepanteng may pulmonya at tuberculosis. Ngunit sa kabila nga po ng matikas na datingan ng ating kababayan na ito mga kaibigan ay tila may busilak na kalooban ito at magandang asal kapag humahago at nananaginip. Nanggaling ito sa bayan ng mga mananabong na mambabarang sa Cebu City na kung saan ginagawang pulutan ang mga uang bagang bawang sakang alamang bangbang at palangang pinangkang na walang tadyang at balakang. Hindi basta-basta at malababoy ramong nakarobos ang datingan ng lakas ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Dahil talaga namang bukang tricycle driver nito na 3 araw na sa pilahan na hindi pa nakakalakad na ang sound trip ay araw-araw sipag lang. Hayaan mo sila magabol sa'yo, diba? Napaka makapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan dahil di umano ay ginagawa nitong libangan ang pakikipagsuntukan sa recess at lunch break nung nasa elementarya pa lamang ito. Kaya naman napagdesisyonan ng kanyang pamilya na isa lang na lamang ito sa pakikipagbasagan ng nguya-nguyaan. Total, puro sakit lang daw naman sa ulo ang laging dulot nito at sinabing gusto mo ng gulo ha? O sige, bibigyan ka namin ng gulo di alimpungatan. Kaya naman mga kaibigan, pagsabak na pagsabak nga po nito ng kanyang amateur career ay tila naging halimaw ito na hindi mapigilan at makikitang talagang sanay na sanay sa pakikipagbasagan ng bungo dahil sa naging 111 nga lamang pong naging laban nito sa kanyang amateur career ay 95 lang naman po ang kanyang mahimbing na pinatulog at di umano ay nagtala lamang daw po ito ng isang talo at hinala pa ng kanyang kampo ay kinulam at binarang pa siya ng nanay ng kanyang kalaban kaya siya natalo. Ika-15 ng Enero taong 2011, napagdesisyonan ng sumabak sa professional boxing ng ating kababayan na si Lawrence Michael Solon Romarate alias The Executioner. 11 impresibong sunod-sunod na panalo kaagad ang buena manong bumunga dito mga kaibigan at talaga namang lahat ay walang balak humingi ng rebanse at umulit dahil sa bigat nga daw po ng kamao nito na kapag tumama daw sa iyo para ka na rin daw hinampas ng back-to-back na tricycle. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging malakas at mga pangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan ay may isang halimaw ang talaga namang sumubok at nagpahirap sa tinaguriang manlulupig ng Pilipinas na si Romarate na nanggaling pa sa bansang Nicaragua na walang iba kundi si Darwin Jose Martinez Calero alias Basagulero. Ibang klase ang halimaw na ito mga kaibigan dahil puros bigating mga kampyonato ang mga nakapatayan nito sa ibabaw ng lona. Isa na nga po dyan ay ang tinaguriang agila ng mga Brito na si Charlie Edward na nooy winasak din ng ating nag-iisang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero.
Subalit sa kabila nga po ng pagiging veterano at mga pangyarihan ng Nicaraguan fighter na ito mga kaibigan, ay inamin nito na busit daw siya sa ating bidang halimaw at kapwa nating mga Pilipino dahil di umano ay maaangas na daw ang mga boksidor nating mga Pilipino sa pool nang mawala sa larangan ng ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan. Puro nga kangkang at vlog na nga lang daw po ang inaatupang ng iba nating mga boksingero. Pagdating naman daw sa laban ay nga at kulang na kulang sa mga gasolina, mahihina ang stamina. Sinabi pa nito na ayaw niya sanang lumaban sa ating kababayan dahil wala naman daw siyang mapapalat, wala namang pangalan ang kanyang babanggaing Pinoy. Masyado daw itong easy fight para sa kanya. Buti na nga lang daw po maganda ang bigayan at kahit daw magkape pa nga siya habang nakikipagsuntukan ay baka hindi pa rin daw umubra ang halimaw nating kababayan sa kanya. Dagdag pa nito ay napakaalat daw ng Pinoy at sa katulad pa niyang dekalibre at walang awa itinapat ang boksingerong katulad niya. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong lahi niya ay hindi daw nila siya kakayanin at tuurungan. Kung yung truck nga daw binunggo siya, ayon sinugod sa pinakamalayong kasa. Payout daw Ginanap ang kanilang laban sa Bolton Whites Hotel, United Kingdom. Maglalaban sila sa timbang na 126 pounds Super Bantamweight Division. May kartadang 17 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 15 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. Unang round, kahindik-hindik na agad ang salpukan ng dalawang fighter mga kaibigan. Puro wild punches ang pinapakawalan ng Pinoy fighter na siyang nakapagpabagsak agad sa kalaban. Napatihaya sa lakas ang Nicaraguan fighter na mahiya mo hinampas ng disagwang washing machine. He can shoot a shot and that was very well done. Samantala, nag-aangas na agad ang ating kababayan mga kaibigan at talaga namang may pag-breakdance pa at pagdila. Ngunit makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakabawi ang Nicaraguan fighter at napabagsak din nito ang Pinoy fighter. So a few more bullets before you throw the bombs. Just work out your opponent, see if you can... Oh! Said he was wide open, done by right and left. Grabe ang tibay ng panga ng ating bida mga kaibigan. Malasangkalan. Sa iba-iba kasing fighter yon, di na makakatayo yun Pero sa kanya parang nadulas lang natambay sa poso Diretso ulit lakad. What a dramatic first round. Beautiful first round. Round 2, nagdodoble ingat na ang ating kababayan at puros wild at hook punch ang mga pinakakawalan nito na talaga namang parang kunehong naiprank na nilagyan ng robos ang iniinom na tubig. I think I can hear Arnie's. He's been a pro a long time already, but you know, his problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and they're both getting caught here again. And Martinez Ramirez, he's a bit more controlled this round, so he's clearly listened to his corner. He's still getting caught by some good. Obviously, it's in the bank. But in this round, he does seem to be, you know, asserting a bit more control this round. Round 3, tila nababahag na ang buntot ng tinaguriang basugulero ng Nicaragua. Samantalang ang Pinoy naman ay sinasamantala ang pagkakataon at talaga namang rat-rat to the max. The way that we've been really going into it. A little bit after that first round knockdown where he looked more shook up than when Martinez was dropped. Really commits with his throws them shots, lets his hands go. Fantastic to watch. And just off air then where he's excited about how long aggression of who throws shots as you say, but no with abandon. Shots the right hand. Yeah, he did. Round 4, nagtitipid na ng gasolina ang kalaban ng ating bida. Bigyan ng diesel yan. Samantalang ang ating kababayan naman mga kaibigan ay mala e-bike na may solar. Full charge na full charge. But you can still see, he is easy to take. Is quite active. Yeah, first fight and second fight in 3 years. Yeah, so who knows? And so who
knows if Darwin's not saying okay. If you're a trainer as well, do you think we get into the stage soon when we're... I don't mean it in a bad way. Yeah, no, but it's a fight he can win. Filipino Phil. Yeah. No, I mean, because, look at that. Oh, good shot again. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There. Oh, they're both playing So now. Darwin does the better points on that. Darwin's a shut out. It's thickness of the fight. Oh, that right hook from Darwin, if you can see gaps there where you think if Darwin had just throw. Yeah. And I think he's gonna. Yeah, like you said. Sorry, Steve. Like you said, he's got. Right uppercut, left hook. But sometimes it seems like the cuffing shot. Round 5, hinihika na ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Bigyan ng panty na bacon yan. Samantalang ang Pinoy naman ay parang bago-bago pa lamang nag-iinit. We don't have to do the plays. We just see each other and carry on like that. The Josh Warrington dreams and that, you know what I mean, is excellent. Some of the former, you know, they're former fighters. Or Farnell, sorry. Farnell. Yeah. Best out. That jab to bring it in. Breath that right hand. It makes for a grip. 2018. I don't know if you was in the gym with them then or. I must have been so many fighters. Probably forgotten one day. You must. But he's strong. You can see he's strong. Round 6, tatawa-tawa na lamang ang ating bidang halimaw mga kaibigan. At tila, sigurado ng sure win sa laban. Grabe, malakas si Mero talaga sa angas eh, oh. Competitive all the way. He knows it can hurt him. He's got nothing there getting the punches. Go for it. Yeah, first round. Well, as you say, he's always been in the fight. You jab a little bit more, be a bit more assertive. An exciting fight, and at VIP Promotions, that's what we're here for. You know who he's just reminded me of? Go on. Not the Bury Bomber. There was a little fella, Eddie Benton. Analogy. That's why you're on the big bucks here, mate. That's why. That's why I didn't get no money. That's I didn't get no money. I know, but that's Give me why pop. Hall of Fame rapper on and red and black wine gum. At the top of the tree of boxing. But the base and the root. That's a bit. That's gushing for Steve. Entertaining, enjoyable 6-rounder for the crowd here at White. Very good fight. Well done. Well done.